Partner ang Sunsilk with Nano Complex at bagong Bonax 3-in-1. Sigurado kang si Berna ang nakita mo? Sumakay nga ng magarang kotse. Posturang-postura pa. Baka mamaya merong mayamang nakadampot dun sa dalawa at inampun na sila. Isang pagkakamali lang ng mga batang yun. Ako, marami nang pwedeng mangyari, no? Bahay namin to kaya walang dahilan para umalis kami. Wala ka ng karapatan sa mga bata ngayon. Kaya mabuti pa, kalimutan mo na sila. Ako lang ang halos nagpalaki sa mga batang yan! Ikaw naman, kung makapagsalita ka, parang may malasakit ka sa kanila. Eh, halos ginagawa mo nga silang alipin sa pamamahay niyo. Tama ba ako? I could actually file a child abuse case against you. Ngayon, kung ayaw mo itong umabot sa demandahan, wag ka nang babalik dito at manggugulo pa ulit. Naiintindihan mo? Si Berna at Andoy? Nakakita pa ng mayamang kakampi? Ano ginagawa ng mga bata rito? Hello, attorney? Pumunta na kayo dito ngayon din. Kailangan namin kayo dito. Antayin lang namin ang abogado namin bago kami sumagot ng mga tanong. Nay, kung ipaampun niyo na rin kaya ako doon para yumaman din ako. Gaga ka ba? Bakit kita ipapaampun kaya kitang buhayin? Hindi, Nay, kasi ganito yun eh. Kapag ka pinaampun mo ako doon, sa akin na lang hihingi ng pera ni Itay, di ba? Bibigyan ko na lang kayo, aabutan ko na lang kayo, ganun lang kadali yun. Hindi yan tulad ni Berna. Madamot, yun lang yung hinihingi natin, hindi pa nila mabigay. Nay, sige na, Nay. Padala mo na ako dun sa malaking bahay. Tumahimik ka. Hindi mo alam mga pinagsasabi mo. Halika na. Nay, Ulit kasi nitong tatay mo eh. Pinapunta-punta pa ako. Nay, sige na, Higil Nay. ka. Higil ka, Nene. Pasok. Higil ka nga dyan. Chief, si Andoy at si Berna ay tunay na mga anak ni Miss Emily Martinez. Sa initial interview namin, sa dalawang batang yan, ang sabi nila bago lang nila kilala si Emily. At kausap na rin namin yung tiyahin yan. Kinonfirm na kamag-anak nga niya itong dalawa. Chief, ganito yun eh. Natatakot lang ang mga bata na magsabi ng totoo dahil baka naman sila ang targetin ngayon ng mga kidnappers. Yung nabanggit niyong kamag-anak nila, kamag-anak ngayon pero malayo na. And she's just trying to protect the children. Kaya hindi niya sinabi ang tunay na pagkatao ng mga bata. Pero sila talaga ay anak ni Emily Martinez. E paano namin iaayos ang investigasyon kung hindi kayo magsasabi ng totoo? Well, sorry kung mali ang kanilang ginawa. Pero they're just protecting themselves. Nag-aalala lang sila sa kanilang kaligtasan. Okay, let's set the record straight. So, dalawa ang anak ni Emily. Right. Tatlo. Anak din niya si Luke. Luke. Ano yan? Anak niya kay Johnny Velasco? Nandito ba siya? Baka pwede namin makausap. May itatanong lang sana ako eh. Berna, Andoy, akit na muna kayo sa kwarto niyo. Sige na. Ikaw naman, Yaya Eloisa, pakitawag na yung alaga mo. Ate, paano kung mabuking tayo? Paano kung di maniwala yung mga pulis na tayo yung mga anak ni Mami? Paano kung bumalik si Chang? Paano kung mabisto na talaga tayo, ate? Hindi naman siguro mangyayari yun, Andoy. Diba, sabi naman ni Tita Andrea, siya daw yung bahala sa atin. Oo nga, ate. Eh, paano nga kung magkabukingan na? Makukulong ba tayo? Iisipin ba ng mga pulis na kasabot tayo sa mga kidnapper? Hindi. Wala naman tayong ginagawang masama, di ba? Ginagawa lang natin to, nagpapanggap lang tayo para kay Mommy Emily. Oo nga, ate. Sana gumaling na si Mami. Sana rin mahuli na yung mga sumalbahe sa kanya. Okay, so ngayon nandito na si Luke. I guess hindi na natin kailangan ng yaya niya dito. Eloisa, makakaalis ka na. Bakit ako aalis? Dito lang ako, bilang guardian ni Luke. Dapat lang bantayan ko siya dito, no? Hayaan mo na lang siya, Andrea. If she wants to stay, don't waste your energy on her. Ikaw si Luke. Ano po bang gusto niyo malaman? Kailan kayo bumalik ng daddy mo rin sa Pilipinas? Last month. Nagkakausap ba kayo ng mami mo? Matagal na kami walang komunikasyon ni Emily. Saka wala na siya pakialam sa akin eh. How about ang daddy mo? Nagkakausap ba sila ng mami mo? May naibanggit ba sa'yo? Naikwento ang daddy mo sa'yo? Wala. Hindi kami nagkakwento ni Daddy.
Teka, bakit? Ano bang nasabi ni Johnny sa inyo? Kasi sa statement ni Johnny Velasco sa amin, may constant contact daw sila ni Emily. Even before ng kidnapping. Actually, inaayos doon yung relasyon nila eh. No, imposible yan. Emily won't do that. That's not true. Tsaka kung nag-uusap man sila, I think makikwento sa akin ni Ate Emily yun. Pero wala siyang nabanggit. Eto, tandaan nyo, Chief, ha? This Johnny, huwag niyong papaniwalaan yan. He is what you call a pathological liar. Grabe naman kayo manghusga. Paano kung totoo? Kaya totoo ang sinasabi ni Johnny o nagsisinungaling siya, kami bumabase lang sa ebidensya. Sa kanyang pagbabalik, manunumbalik ang